Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong article ni Professor Malo Tiquia sa Manila Times today. So, sa iyang post, 1 hour ago, sabi niya, my column today, 15 April 2025 in the Manila Times. Ang title niya is, We Need an IME in the Senate. Kasi, formal na pong inendorso ni VP Inday Sara ang kandidatura ni Senator Amy at mixed reaction ang mga supporters ng Duterte. Mayroong sabi, never to Marcos again. Meron ding, yes, strategic move. Iboto namin si Amy. So ito, i-discuss lang natin para nasa inyo na po. Kung ayaw nyo pa rin iboto, okay lang. May kanya-kanya tayong kalayan. Kaya lang, ako naman, agree ako dito sa point of view ni Professor Malo Tiquia. So, ibasa ko lang. An IME is needed in the Senate. She is a player most watched and observed because she is a Marcos. She tilts the balance. She will tell you the king has no clothes in so many ways that you think she is being pleasant when in fact she has launched several knives. The brother will end his term in 2028, 3 years after the May 12 elections. If she makes it back to the Senate, she will end her second term in 2031. As earlier cited, she has 3 years to clean up the mess again. Can she? Will she? Marcos Sr. never worried about Amy. He knew. Magpapabudol pa ba tayo ulit? It is our choice, but this time, wide-eyed and calibrated. If she wins because of the Duterte base, she must follow through or else that redemption will sink with her. But think about it, this time, we dictate the terms of support. Galing. Isa sa mga hinahangaan kong political analyst is itong si Professor Malo Tiquia. Napaka-fair, napaka-objective niya. Dali, tignan ko lang itong article niya. Mahaba-haba yung... Okay, so, yung binasa ko is summary. Bigyan natin ng tsansa si Amy, kaya lang tayong mag-dictate ng terms. I believe VP Sara has learned her lessons. This is a very strategic move. At first kasi wala na akong wala na akong aura o amor kay Senator Amy. Talagang wala na talaga. Ayoko na siyang iboto sa totoo lang. Ang pinagpipilian ko sa plus 2, Duterte plus 2, Hunasan, Villar, or Norberto Gonzales. O pwede rin si Colonel Allen Capuyan. But nung inendorso ni VP Sara si Senator Amy, nakita ko yung strategic perspective. Ang strategic po kasi, huwag ka lang titingin sa harap mo. I-widen your vision. Kaya nga strategic Taas ang panlantaw mo sa Bisaya. We need it. Kasi, ang next na madugong labanan is yung impeachment trial na connected ito sa mas mabilis na pagpabalik kay PRRD dito sa Pilipinas. Kung matalo si VP Sara sa impeachment trial,
dahil kulang tayo ng senador na mag-acquit sa kanya. The end of everything. Kung hindi na siya makatakbong presidente by 2028 dahil na-convict siya sa impeachment, wala na. Pati si Tatay Digong wala nang pag-asa yun na makabalik. Kaya lang, pag nanalo siya sa impeachment trial at magpresidente by 2028 si BP Sara, mas madali pong makabalik si PRRD. Yan ang nakikita ko. Kaya kailangan natin ng kasi yung Duterte, talagang boboto tayo. Ako, boboto. Kaya lang, paano tayo makasigurado na yung Duterte mananalo? Lalo na ngayon, na yung nangyayari sa OFW online voting na nagkakagulo na. So itong move ni BP Sara ngayon na bigla siyang nag-endorso ng dalawa. Nandun pa rin yung Duterte. Hindi naman nawawala yung Duterte. Sayang naman yung dalawa pang boto. O bakit hindi natin kumpletuhin? Kaya ang ginawa ni BP Sara, tinignan niya yung mga kandidato na pwedeng makatulong sa kanya sa impeachment. Itong si Amy Marcos, si Camille Villar, mga members ng Nacionalista Party, na itong mga Villar family talagang malapit na kaibigan ng mga Duterte. Nagsalita na nga sila laban sa pag-aresto kay PRRD. Kaya most likely, may malaking pag-asang manalo itong Amy Marcos kasi nasa number 12, number 13, medyo alanganin lang. Kaya lang ito, magkaisa tayo sa pamamagitan ng endorsement ni BP Sara. Maraming DDS na maniwala kay BP Sara at isama natin ang Villar at saka Amy. O di, sayang din yung dalawang senador na boboto para sa kanyang acquittal. Ang laking ko na yan. Ang laking dagdag yan, Amy Marcos and Camille Villar. O idagdag mo na si Mark Villar, yung incumbent. Incumbent Robin Padilla, Senator Mig Zubiri, Senator Villanueva, Ligarda, and then ito na pa, plus PDP, Bato, Bongo, sana makapasok si Congressman Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, para masigurado natin na manalo tayo sa impeachment. Kaya kailangan Amy Marcos and Cynthia Villar, magtiwala tayo sa wisdom ni BP Inday Sara. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po ni ang natagaan din sa Sitio Garden. Tagaan siya og yero. Kuan, ginabang sa mga mo ni gwapo ni nga asin ba kay kuan bago ni nga asin. Mo na ni ang agyanan. Asin nga gihatag ginabang. Di kabut gyapon ta sa Bahalag layo iya. Baklay gyapon. layo ni. At least makaatop. Wala ko ba ni magpinilas kay kapoy kayo. Ba, Wala kahit sinilas. kay pinilas ani. Layo man ang garden bando. Idira magkaderira. Dia. Dito pagid sa ilaya ang balay ni Kuya. Pangulo din eh. Hmm. Yan nasa pangulo daw na to.
Abot na gyud sa balay ni Kuya. Muna ni ang iyang balay. Iyang payag. Iyang payag nga kawayan ng intawon. Ug ang diri ra sila maglungag. Sa yuta ra. Manggid ba sa kon ba? Minatik na balay. Ug muna ni makita sa gawas nga bahin sa ilang balay nga nagtakilid na gyud. Ug giapiran ra gani og trapal ang ilang atop. Apan di na gyud makaya kay ang trapal lata. Karon niya unsa imong ikasulti nga karon na abot nang imong ngero. Makaatop na gyud ka og sen. Salamat sa Ginoo nga nakaatop kog sin nga kuan gihatag sa kuan nga manginabag sa ko Oo. ay kuan. Salamat sa Ginoo nga kuan naka kuan mo Makaatop na ka. atop mo kog sin. Di na mo maulanan. Salamat sa nga bidso sa ako Oo. So salamat kayo. kayo